this morning si Pasok po. Sir Vince Velasquez. Ayan, Sir Vince Velasquez, good morning po. Good morning. Dito Good po morning. muna Hello. tayo Hi, sa Sir sala. Vince. Ayan. Hello. Sige, kakain muna kami Habang habang nag-discuss kami magkwentuhan ng kayo. topic namin. Kasi ang magiging topic natin for this morning, no, yung mga bagay na nagpapasaya sa kabataan noon at ngayon. Tama ba ako, Yes. Sir Vince, na noon kasi simple lang yung buhay, no? So, siya yung mga bata, nasanay pa yan maglaro sa kalye. Ngayon kasi yung panahon ngayon, more on the gadget side na yung mga bata. Tama po ba ako doon? Yes, definitely. Parte na to nung daloy ng mundo natin ngayon. So, lumaki yung mga bata sa panahon na kung saan very intimate na yung relationship nila sa mga gadgets. So, parte na yan talaga, no? Kumbaga, parte ng landscape ng mundo nila. Yung mundo na, yung mga digital gadgets. Okay, with you referring to the gadgets, no? So, Yes, ano yung mga advantage and disadvantage ng mga kabataan noon at saka kabataan ngayon? Well, pwede nating masabi na yung mga kabataan noon na hindi naman lumaki sa ganito, mas may edge sila na matuto ng maaga sa mga interpersonal skills. Yes, antisocial na yung mga kids ngayon, di ba? May tendency. May tendency silang maging, by antisocial siguro dito we mean yung hindi masyado nakikisalamuha agad-agad, no? That's a disadvantage. That's the advantage ng mga bata noong unang panahon. At least that's one advantage. Dun sa ngayon naman, ang advantage nun is maaga silang, although nako-compromise ng kaunti, yung kanilang paghubog ng interpersonal skills sila. Pwede nating masabi na mas maaga naman silang nasasanay dun sa mga digital gadgets na magagamit din nila sa mga ibang aspeto ng buhay nila. In the future, later kasi on. yun na yung kailangan, di ba? Oo parang lumaki tool na sila. siya sa ano natin, sa mundo natin. Pero yung mga kabataan ngayon, mas nagiging brat ba sila? Kasi napansin ko, kapag kunwari hindi nabigay sa kanila yung gusto nila na gadgets ngayon, talagang matampuin sila sa mga magulang nila. Iba kasi yung disiplina noon compared sa ngayon, Compared di ba? sa ngayon. That's very possible. That's very possible. No? Again, that's one of the disadvantages ng panahon natin ngayon. However, mas malaking factor pa rin talaga yung parenting. So, maski may mga factors na ganyan, na marami tayong gadgets, proper parenting can solve this, can address this issue. Siguro, pwede nilang gawa ng structure yung buhay ng bata. Na merong schedule, na sa panahong ganito, dito lang kayo pwedeng mag-gadgets. Yes. Sa oras na to, dapat ginagawa nyo na yung assignment nyo. Opo. Sa oras na to, ganyan. So, mas malaking factor talaga Have siya. you encountered families na talagang hindi nila binibigyan ng gadgets yung mga bata ngayon? Kasi usually yun nagpapasaya sa mga bata ngayon, di ba? So have you encountered na at present yung mga families, yung mga parents nila, hindi sila nagbibigay ng gadgets just to discipline them? Yes. Anong kagandahan nun? Ang kagandahan nun, well, firstly, natututo silang magbuklat ng libro. Yes. Again, that's oo. one thing, no? Kasi pinagpapalit na natin minsan yung mga... Google. Oo, Google. So, natututo pa rin sila dun sa mga non-digital na mga tools natin, like libro, o kaya pupunta sila sa library para dun sa school dimension ng buhay ng bata, punta sila sa library, or makikipaglaro sila dun sa pinsan, sa kapatid. Ganon. Instead na makikipag-socialize through social media, so natututunan muna nila to. Eventually, pag nagiging teenagers na or adolescent, binibigyan na ng mga gadgets. So I've seen maybe a few, very few families na gano'n. It has some advantage. Pero kung ikaw ang papapilian, ano yung mas gusto mo? Yung mga bagay na nagpapasaya sa bata noon o yung at present ngayon? Kung ako papipiliin, yung ngayon, pero with proper management. Yung ngayon, kasi Yung may ngayon with- technology kasi may technology. Not to be over-dependent lang siguro sila dun sa mga technology. Tama ba ako Yes, doon? definitely. Tsaka proper timing. What do you mean by timing? Kumbaga, dun sa bata, kapag bata pa siya, hindi mo masyado i-expose. Pasulpot-sulpot lang. Okay. Para hindi pa siya doon magde-depend agad-agad. Tapos, i-explain mo sa kanya kung kailan yung tamang gamit noon. Tapos habang tumatanda siya, doon mo mas bibigyan siya ng freedom to choose na pwede niya nang gamitin to, pwede niya nang gamitin yan sa oras na gusto niya, pag nagiging adolescent na siya patas. Pag nakuha na niya yung
proper interpersonal skills ng bata. So I guess, in my opinion really as a psychologist, yun yung isang major, very important factor to manage yung ano natin ngayon. Okay. Proper timing. Okay. Isa pang napapansin ko, yung kabataan noon, bigyan mo lang kunyari ng simple token, candy, pag may ginawang mabuti or maganda, masaya na sila. Pero ngayon, ang hinihingi na nila sa mga magulang nila, travel, trips, car, ganyan, di ba? Tama. Siguro, baka pwede rin natin to i-connecta dun sa pagtaas ng standard of living ng society natin in general. Okay. So habang umaangat, kailangan umaangat din ba yung binibigay natin? More on the materialistic side sa mga bata? That's my tendency. Okay. Again, we have to be able to manage this as a parent. Kasi available yung available kasi yung amenities na yun, kumbaga. For lack of a better term, no? Available. Meron silang resources para ibigay sa mga bata. Siyempre, yung mga magulang, gusto nilang pasahin yung mga bata. Now, I suppose it's really their role to filter and choose kung ano ibibigay nila. So, bahala sila magdisiplina. Yan. Yes. Napupunta ngayon yung role dun sa parents again. Okay. Kung paano niya i-manage yung buhay ng mga bata. Vince, correct me if I'm wrong. Number one problem ng mga kabataan ngayon, yung anti-social skills nila. How do you handle yung mga parents na nagpupunta sa'yo tapos sinasabihan kanila, itong anak ko, ayaw makisalamuha sa mga tao. So, anong sinasabi mo sa kanila? Anong intervention yung binibigay mo sa kanila? Yes. Well, firstly, one term na ginagamit din namin besides antisocial is we call it social withdrawal. Okay. Yung para bang lagi kang nag-iisa. Loner. Yun ba yung loner na tinatawag niya? Iba Pwede pa yun? nating sabihin, pwede nating sabihin loner, no? Sa mga ganon, well, meron tayong socialization intervention na tinatawag. Na pwede namin ibigay dun sa mga kabataan yan na kung saan ine-expose namin sila sa mga activities wherein they're kinda... Team. May mga team. Team, They're parang forced, kumbaga, no, to socialize and to engage with team activities. Kasi minsan, ibang bata, ayaw lang nila makapag-socialize kasi akala nila parang nakakahiya, medyo uncomfortable sila. Pero once na nabasag na yung yung discomfort nila, awkwardness, nag-enjoy din yan eh. Kasi tao din yan eh. I mean, social beings tayo. Do you talk with the parents regarding this one na pag anti-social yung mga kids nila? Do you talk with them? Ano yung mga sinasabi mo sa kanila? Oh yes. Isang important part kasi ng psychotherapy or management in general namin sa mga bata is ini-educate namin yung parents. Kaya yung tinatawag namin psychoeducation. So, kailangan maunawaan ng parents yung case ng bata. Okay. Kasi after nilang, pag umuwi na sila, paglabas na nila sa clinic, parents na yung kasama eh. So, parents yung environment ng bata. So, dapat maging parang katulong namin yung parents. Okay. Paglabas ng bata, dun sa proper management ng bata. So, ano yung mga tips mo sa kabataan ngayon para hindi sila maging too dependent on the materialistic side, on the gadget side, yung simple happiness ma-appreciate pa rin nila? Yes. Well, one important thing is kailangan nilang i-schedule siguro yung time nila everyday. Okay. So, dapat mag-set sila ng oras kung kailan lang sila, for instance, mag-social networking. And then, i-try nila na buksan yung yung isip nila dun sa mag-socialize naman tayo personally. So dapat dun sa mga plans nila, instead na lagi nilang naka-online, tara labas tayo, kita-kita tayo, laro tayo. So pwede nilang i-try yun. So proper scheduling pa rin siguro yung Yan. Sa mga kids or sa mga parents na gustong humingi ng tulong sa inyo, no, para kausapin yung mga bagets nila, paano ba kayo mako-contact? Saan po ba kayo matatagpuan? Yes, well, they can actually contact me through my email address. It's vfvelasquez@yahoo.com. Yan, so vfvelasquez@yahoo.com. So maybe if maybe we can help them.
Yan, maraming salamat po si Sir Vince Velasquez. Siya po ay isang psychologist na nakatulong sa atin